Si Liana Vasquez ay isang babaeng tila hinubog ng hamon ng buhay. Bata pa lamang siya'y sanay na siya sa hirap at sa murang edad ay natutunan na niyang umasa lamang sa sarili. Nang mamatay ang kanyang ama at iwanan sila ng kanyang ina, naiwan siyang alagaan ng kanyang lola na si Aling Clara, isang matanda ngunit masipag na tinderang gulay sa palengke ng Santa Clara. Ang lola niyang ito ang nagturo sa kanya ng mga mahahalagang aral sa buhay, ang pagpapahalaga sa pamilya, ang pagiging mapagbigay sa mga nangangailangan, at ang pagtitiwala sa sariling kakayahan kahit gaano kahirap ang sitwasyon. Liana, anak, wika ng kanyang lola habang tinatanggalan ng tangkay ang mga talbos ng kamote. Kapag ikaw ay natutong magtiis at magbigay, may babalik din sa'yo na higit pa sa inaakala mo. Sa bawat salitang ito, parang hinuhubog ng kanyang lola ang kanyang puso't isipan. Napakalapit ni Liana sa mga matatanda. Sa tuwing nakikita niyang nahihirapan ang kanyang lola sa pagtitinda, pinapangako niya sa sarili na darating ang araw na siya naman ang tutulong at magbibigay ng ginhawa. Lumaki siyang palaging may hangaring makatulong sa iba. Hindi siya pinanghinaan ng loob kahit pa napakahirap ng kanilang kalagayan. Noong siya'y nagdalaga, napag-isipan niyang mag-aral ng nursing. Pakiramdam niya'y ito ang tamang paraan upang maglingkod at makatulong sa mga nangangailangan. Ngunit dahil sa kakulangan ng pera, napilitan siyang maghanap ng paraan upang masustentuhan ang sarili. Nagtrabaho siya sa gabi bilang isang waitress sa isang maliit na karinderya habang araw naman niyang itinataguyod ang kanyang pag-aaral. Madalas ay uuwi siyang pagod at puyat, pero hindi niya ininda ang hirap. Ang iniisip niya lamang ay ang araw na makakapagtapos siya at makakasuot ng puting uniforme bilang nurse. Hindi ko akalaing kakayanin ko to. Madalas niyang sambit sa kanyang kaklase na si Marie, habang sabay silang nagre-review sa ilalim ng ilaw ng lampara. Pero iniisip ko na lang, kung kinaya ni Lola Clara ang hirap para mapalaki ako, dapat kayanin ko rin para matupad ang pangarap ko. Nagkatinginan sila ng kanyang kaklase, kapwa pagod, ngunit puno ng determinasyon. Dumating ang araw na nakapasa siya sa board exam at nakahanap ng trabaho sa San Pedro Medical Center, isang tanyag at prestihiyosong ospital sa lungsod. Noong una, ninerbiyos siya dahil alam niyang ang mga kasama niyang nurse at doktor doon ay mga propesyonal na may mataas na posisyon at karanasan. Ngunit hindi siya nagpadaig sa takot. Pinanghawakan niya ang mga aral na natutunan mula sa kanyang lola. Ang pagiging mahinahon, maawain, at handang tumulong kahit sa pinakamaliliit na bagay. Sa ospital, nakita niya ang iba't ibang klase ng tao. Mayayamang pasyente na nakakapagbayad ng mga mamahaling gamot at mga mahihirap na halos walang pambili ng gamot para sa lagnat. Napansin niyang may pagkakaiba ang pakikitungo ng ilan sa kanyang mga kasamahan. Ang mga may kaya ay palaging binibigyang pansin, samantalang ang mga walang pera ay madalas na napapabayaan. Para kay Liana, hindi ito tama. Naniniwala siyang ang propesyon ng isang nurse o doktor ay hindi lamang tungkol sa pagpapagaling ng katawan, kundi pati na rin ng puso. Isang araw, habang nagra-rounds siya, napansin niya ang isang matandang pasyente na mukhang walang kasama. Ang matanda ay payat at tila malapit ng malagutan ng hininga. Nalaman niya sa quick chart check na ito'y si Mang Eduardo, isang retiradong magsasaka mula sa probinsya. Walang kamag-anak na dumadalaw at wala ring pambili ng gamot. Agad siyang nakipag-usap sa kanya at doon naramdaman ni Liana ang lalim ng kalungkutan ng matanda. "Nurse, wala na akong pera. Kung wala kayong gamot para sa akin, ayos lang. Nasanay na akong magtiis," mahinang sabi ni Mang Eduardo. Napaluha si Liana, hindi dahil sa awa, kundi dahil sa kawalan ng hustisya na nadarama niya para sa mga tulad ni Mang Eduardo. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pangangailangang kumilos. Ginamit niya ang sarili niyang ipon upang bilhan si Mang Eduardo ng gamot. Hindi niya ipinaalam ito sa ospital dahil alam niyang baka mapagalitan siya. Para kay Liana, hindi siya nagtrabaho para sa ospital upang magpayaman. Nasa ospital siya upang magbigay ng ginhawa at tulong, lalo na sa mga taong walang-wala. "Ito po, Mang Eduardo.
Siguradong mas gagaan ang pakiramdam niyo kapag na-take niyo na ito. Sambit niya habang iniabot ang isang maliit na pakete ng gamot. Huwag po kayong mag-alala. Hanggat andito ako, gagawin ko ang lahat para gumaling kayo. Paglipas ng araw, unti-unting bumuti ang lagay ni Mang Eduardo. Sa mga simpleng kilos ni Liana, nagpakita siya ng tunay na diwa ng kanyang propesyon. Hindi lamang niya ginamot ang katawan ng kanyang pasyente, kundi binigyan din niya ito ng lakas ng loob at pag-asa. Ngunit habang nagkakaroon ng mas malalim na koneksyon kay Mang Eduardo, hindi niya alam na may mga matataingan na nagmamasid. Hindi niya alam na ang kabutihang ginawa niya ay magiging sanhi ng malaking pagbabago sa kanyang karera at sa kanyang buhay. Si Dr. Raymond Salcedo ay kilalang kilala hindi lamang sa loob ng San Pedro Medical Center, kundi pati na rin sa buong medical community. Ang kanyang talas sa operasyon ay kinikilala sa maraming pagkakataon at madalas siyang iniimbitahan upang magbigay ng lecture sa mga komperensya. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay sa propesyon, may isang aspeto ng kanyang pagkatao na mahirap tanggapin ng karamihan, ang kanyang mayabang na ugali. Mula pagkabata, hindi kailanman naranasan ni Dr. Salcedo ang gutom o paghihirap. Lumaki siya sa isang prominenteng pamilya ng mga doktor. Ang kanyang ama ay isang tanyag na cardiologist, samantalang ang kanyang ina naman ay isang kilalang pediatrician. Binigyan siya ng marangyang edukasyon at lahat ng kanyang pangangailangan ay natutugunan bago pa man niya ito hilingin. Dahil dito, hindi niya naranasan ang anumang uri ng kakulangan, kaya't naging limitado ang kanyang pag-unawa sa tunay na kalagayan ng mga mahihirap. Raymond, wika ng kanyang ama noong siya'y bata pa, huwag mong kalilimutan na ang medisina ay higit pa sa isang propesyon. Ito'y responsibilidad. Ngunit habang lumalaki si Raymond, ang mga salitang iyon ay tila naglaho na lang sa kanyang alaala. Mas pinahahalagahan niya ang katayuan at reputasyon sa komunidad kaysa sa simpleng paglilingkod. Para sa kanya, ang ospital ay isang negosyo. Kailangang maging produktibo, mapagkakakitaan, at higit sa lahat, kontrolado. Ang kanyang pananaw ay direktang sumasalungat sa mga naniniwala sa malasakit at kusa. Maraming nurse ang umiiwas makipagtalo kay Dr. Salcedo. Sa bawat pagkakataong may nurse na magpakita ng labis na pagkakawanggawa, tulad ng pagbibigay ng libreng gamot ng walang pahintulot, tiyak na maririnig nila ang galit na boses ng doktor. Isang insidente na laging binabanggit ng mga staff ay noong sinermonan niya si Nurse Jaime dahil sa pagbibigay ng isang bandage kit sa isang batang pasyente na walang pambayad. Anong akala mo sa ospital na to, Charity? Sigaw niya noon habang namumula ang mukha sa galit. Kapag nasanay ang mga pasyente na libre ang lahat, paano na ang kita ng ospital? Hindi mo ba naiisip yon? Ang kanyang pag-iisip na ang hospital ay negosyo ay madalas na nagiging sanhi ng iritasyon sa kanyang mga kasamahan. Bagamat kinikilala nila ang kanyang husay sa operasyon, ang kanyang aroganteng ugali ay hindi nila magustuhan. Isang beses, sa harap ng isang team meeting, binatikos niya ang isang kapwa-doktor dahil sa paggamit ng mas murang surgical material. Kung gusto mong magtipid, magtayo ka ng sarili mong klinika, sambit niya. Dito sa San Pedro Medical Center, ang kalidad ang nauuna at may katapat na presyo ang kalidad na yon. Ang totoo, marami sa kanyang mga kasamahan ang nakikita ang logic sa kanyang sinasabi, ngunit ang paraan ng kanyang pagsasalita ang nagpapahiwatig na siya'y tila mas mataas kaysa sa iba. Minsan, habang naglalakad siya sa hallway ng ospital, napansin niya si Nurse Liana na abala sa pag-aasikaso ng isang matandang pasyente. Nakita niyang iniaabot nito ang isang gamot sa pasyente at agad siyang nagduda. Nang makita niya sa chart na ang gamot ay hindi na-charge sa pasyente, agad siyang lumapit kay Liana. "Anong ginagawa mo?" Malamig na tanong niya. "Doc, binigyan ko po siya ng gamot para maibsan ang nararamdaman niya. Hindi po siya makabili. Hindi mo trabaho ang magbigay ng libre," putol ni Dr. Salcedo. "May patakaran ang ospital na ito. Hindi tayo pwedeng magbigay ng walang bayad. Kung lahat kayo ay gagawa ng ganyan, sino ang magbabayad sa mga gamot na ginagamit ninyo?" "Doc,
Hindi kita tinatanong. Ang tanong ko, sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang lampasan ang patakaran ng ospital? Pagkatapos niyang sabihin ito, naglakad na lang siyang palayo, iniiling ang ulo, na para bang hindi makapaniwala na mayroong mga tao sa ospital na tila hindi nakakaunawa ng simpleng patakaran. Ang ganitong klaseng pag-uugali ni Dr. Salcedo ang dahilan kung bakit maraming staff ang takot makialam sa kanya. Lahat ay sumusunod na lamang sa kanyang gusto, kahit pa hindi sila sumasang-ayon. Gayunpaman, may mga ilan din sa kanila na palihim na humahanga kay Liana dahil sa kanyang malasakit. Kung may kakampi si Nurse Liana dito, wika ng isang janitor sa kapwa niya tagalinis, hindi niya kailangan ng kahit sinong doktor para sabihing tama ang ginagawa niya. Sa kabila ng lahat, nanatiling tagumpay ang karera ni Dr. Salcedo. Kinikilala siya bilang isa sa pinakamahusay na surgeon sa bansa. Maraming hospital awards na ang nakamit niya. Ngunit kahit gaano kataas ang tingin sa kanya ng iba, alam ng mga nakakakilala sa kanya nang malapitan na may isang bagay siyang hindi lubos na nauunawaan. Ang tunay na diwa ng pagiging healthcare professional. Sa bawat galit na salita, sa bawat pagbatikos sa mga mas mababa ang posisyon kaysa sa kanya, tila unti-unting nawawala ang respeto ng mga taong minsan siyang hinangaan. Para kay Dr. Salcedo, ang pagiging doktor ay isang seryosong negosyo. Hindi mahalaga ang personal na damdamin, malasakit, o pangunawa. Ang mahalaga ay ang resulta, ang pagiging maayos ng pasyente sa tamang bayad. Ngunit hindi niya alam, sa mga susunod na araw, may isang pangyayaring babaliktad sa kanyang mundo. Sa isa na namang mahabang araw ng pag-duty sa San Pedro Medical Center, abala si Liana sa pagbibigay ng kanyang pang-araw-araw na pangangalaga sa mga pasyente. Karaniwan na niyang nakikita ang iba't ibang mukha ng karamdaman at kahirapan, ngunit sa araw na iyon, may isang bagong pasyente ang nagdala ng kakaibang bigat sa kanyang puso. Si Mang Eduardo ay dumating na halos naghihingalo, ang kanyang payat na katawan ay nakaratay sa isang lumang wheelchair na halatang ipinasalubong lamang ng kamag-anak upang maipasok siya sa ospital. Agad-agad siyang nilapitan ni Liana. Mang Eduardo, kumusta na po ang pakiramdam niyo? Malumanay niyang tanong habang inaayos ang kumot ng matanda. Kitang-kita sa mga mata ni Liana ang kanyang malasakit, kahit pa napansin niyang malubha ang kondisyon ng pasyente. Ngunit ang mas kapansin-pansin ay ang kawalan ng pera ni Mang Eduardo upang magbayad ng mga kailangang gamot at pagsusuri. Anak, wala akong dalang pera. Ayos lang kung wala akong gamot, nasanay na akong magtiis. Mahina ngunit malinaw na sambit ni Mang Eduardo. Sa mga salitang ito, hindi na kailangan ng mahabang paliwanag. Alam ni Liana na ang matanda ay walang magawa kundi umasa sa awa ng mga nasa paligid niya. Wala po kayong kailangang alalahanin, Mang Eduardo. Gagawin ko po ang lahat para gumaan ang pakiramdam niyo. Ani Liana, habang pinapahiran ng panyo ang pawis ng pasyente. Sa kabila ng mahigpit na patakaran ng ospital, hindi maaatim ni Liana na hayaan ang matanda na magdusa ng walang lunas. Ginamit niya ang sarili niyang ipon upang bilhan ang gamot na kailangan ni Mang Eduardo. Hindi ito kalakihan, ngunit alam niyang sapat ito upang kahit paano'y maibsan ang sakit na nararamdaman ng matanda. Habang iniaabot niya ang gamot sa pasyente, bumulong siya. Ito po, Mang Eduardo. Siguradong gagaan po ang pakiramdam niyo pagkatapos niyo itong inumin. Basta magpahinga po muna kayo. Hindi matatawaran ang sinseridad sa kanyang boses, na para bang ang kanyang malasakit ay nagmumula mismo sa kanyang puso. Ngunit hindi nagtagal, napansin ng isa sa mga intern nurse ang ginagawa ni Liana. Sa takot na baka siya ang mapagalitan, nagmadaling inireport nito kay Dr. Raymond Salcedo ang kanyang nasaksihan. Alam ng lahat na si Dr. Salcedo ay may mahigpit na paninindigan pagdating sa patakaran ng ospital. Walang libreng gamot, walang libreng serbisyo, maliban kung may pahintulot mula sa administrasyon. Doktor, may nurse po na nagbigay ng gamot ng walang pahintulot. Agad na sabi ng intern kay Dr. Salcedo habang ito'y abala sa kanyang opisina. Napatingin si Dr. Salcedo mula sa kanyang dokumento. Sino? Malamig niyang tanong. Si Nurse Liana po. Sagot ng intern na halatang nag-aalangan. Hindi nagtagal,
pinatawag si Liana sa opisina ni Dr. Salcedo. Habang papunta siya doon, nagtataka siya kung ano ang dahilan ng biglaang tawag. Pagpasok niya sa opisina, naroon si Dr. Salcedo na nakaupo sa kanyang mesa. Ang mukha nito'y seryoso at walang bahid ng emosyon. "Nurse Liana," bungad niya. "Totoo ba na nagbigay ka ng gamot sa pasyente na hindi mo ito siningil?" Agad namang ipinaliwanag ni Liana ang sitwasyon. "Doc, pasensya na po kung nalampasan ko ang patakaran. Pero si Mang Eduardo po ay... Wala akong pakialam kung sino ang pasyente. Ang tanong ko, bakit mo ginawa iyon nang hindi humihingi ng pahintulot?" Putol ni Dr. Salcedo, ang boses nito'y malamig at mahigpit. "Doc, ginawa ko lang po iyon para matulungan siya. Hindi po niya kayang bumili ng gamot at ayoko pong makita siyang naghihirap." "Ang ospital na ito ay hindi isang charity institution, Nurse Liana," mariing sabi ni Dr. Salcedo. "Kung bawat nurse ay gagawin ang ginawa mo, sino ang magbabayad para sa mga gamot? Para sa serbisyo? Kung gusto mong tumulong, magtrabaho ka sa charity clinic, hindi dito." Halos hindi makapagsalita si Liana. Alam niyang kahit tama ang intensyon niya, mali pa rin ito sa paningin ng doktor. Ang pakiramdam ng pagiging pinagalitan ay mabigat, ngunit para sa kanya, ang mas mahalaga ay nagawa niyang tulungan si Mang Eduardo. Umalis siya ng opisina ni Dr. Salcedo na may bigat sa dibdib, ngunit buo ang loob na hindi siya magsisisi sa kanyang nagawa. Ang hindi niya alam, si Mang Eduardo ay hindi isang karaniwang pasyente. Sa kabila ng simpleng anyo nito, may koneksyon ang matanda sa isang makapangyarihang tao. Isang detalyeng magbabago sa takbo ng kwento sa mga darating na araw. Habang patuloy na abala si Liana sa pag-aasikaso kay Mang Eduardo, hindi niya namalayang napapansin na pala siya ng isa sa mga intern nurse. Baguhan pa lamang ang intern at masyado itong takot sa ideya ng hindi pagsunod sa mga patakaran ng ospital. Sa kanyang paniniwala, ang anumang paglihis sa protocol ay dapat na agad i-report, kaya't nagmamadali itong pumunta sa opisina ni Dr. Salcedo. "Doc, si Nurse Liana po," simula ng intern habang maingat na nagpapaliwanag sa doktor. "May pasyente po siya na binigyan ng gamot ng walang pahintulot. Hindi po ito nakarehistro sa system." Tumingin si Dr. Salcedo mula sa kanyang laptop, halatang nabahala sa narinig. "Talaga? Sigurado ka ba?" "Opo, Doc. Nakita ko po mismo." Agad na tumayo si Dr. Salcedo mula sa kanyang upuan at pinatawag si Liana sa kanyang opisina. Ang pag-aalala ng intern ay naging isang mitya ng hindi inaasahang pagsubok para kay Liana. Pagdating niya sa opisina, sumalubong sa kanya ang malamig at mabigat na ekspresyon ng doktor. Hindi pa man siya nakakaupo, nagsimula nang magsalita si Dr. Salcedo. "Nurse Liana," ani niya, diretso at walang paligoy-ligoy. "Totoo bang nagbigay ka ng gamot sa pasyente nang walang pahintulot?" "Doc, ginawa ko po iyon dahil..." Sinubukan niyang magpaliwanag, ngunit agad siyang pinutol. "Hindi ka misyonero, nurse. Isa kang empleyado ng ospital. Ang trabaho mo ay sundin ang patakaran, hindi ang gumawa ng sarili mong desisyon. Alam mo bang may mga dahilan kung bakit may mga alituntunin tayo rito?" Matigas na sagot ng doktor. Kahit natatakot, tinangka pa rin ni Liana na magpaliwanag. "Doc, pasensya na po, pero si Mang Eduardo po ay..." "Hindi mo kailangang sabihin sa akin kung ano ang kalagayan niya," putol ni Dr. Salcedo. "Ang mahalaga ay nasunod mo ba ang patakaran? Hindi. Paano kung lahat kayo ay gagawin ito? Ano na lang ang mangyayari sa ospital na ito?" Ang malamig na tono at mabibigat na salita ni Dr. Salcedo ay tila patalim na tumarak sa puso ni Liana. Alam niyang wala siyang masamang intensyon. Ginawa niya ito upang makatulong, hindi upang suwayin ang anumang alituntunin. Ngunit sa harap ng doktor na walang puwang para sa emosyon, ang kanyang paliwanag ay walang halaga. Nagpatuloy si Dr. Salcedo sa kanyang sermon. "Kung nais mong maging misyonero, sumali ka sa mga charity organizations. Pero habang nagtatrabaho ka rito, sundin mo ang mga patakaran. Wala akong pakialam kung ano ang kalagayan ng pasyente. Ang trabaho mo ay sundin ang sistema." "Doc, ginawa ko lang po ito para sa kapakanan ng pasyente," sagot ni Liana, sinusubukang magpakumbaba. "Hindi iyon sapat na dahilan," sagot ng doktor, malamig ang boses.
Ang usapan ay hindi tumagal ng higit pa doon. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap na ipaliwanag ang kanyang side, nanatiling sarado ang isipan ni Dr. Salcedo. Wala siyang natanggap na babala. Sa halip, siya ay tinanggal sa trabaho. "Umalis ka na, nurse. Hindi kita kailangan dito," huling sabi ng doktor. Ang bigat ng salitang iyon ay naramdaman ni Liana habang palabas siya ng opisina. Hindi niya lubos maisip na sa kabila ng kanyang malasakit at intensyon, ito ang naging kapalit. Ang kanyang paglalakad palabas ng ospital ay punong-puno ng lungkot, ngunit hindi niya pinagsisihan ang kanyang ginawa. Alam niyang tama ang kanyang puso, kahit pa mali ito sa mata ng iba. Pagkatapos ng insidenteng iyon, si Liana ay bumalik sa kanilang bahay na may mabigat na damdamin. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanyang lola Clara na wala na siyang trabaho. Pero alam niyang hindi siya maaaring magtago sa katotohanan. Kinabukasan, sa kusina, habang naglalagay ng kape ang matanda, huminga ng malalim si Liana bago magsalita. "Lola," nakasimangot siya, halos hindi maitaas ang tingin sa kanyang lola. "Tinanggal po nila ako sa trabaho." Napatingin si Aling Clara, halatang nagulat ngunit pilit na pinapanatili ang pagiging kalmado. "Bakit naman, anak? Anong nangyari?" tanong niya habang marahan na inilapag ang baso ng kape. Pinilit ni Liana na maging matapang habang ikinukwento ang nangyari. "May isang pasyente po akong binigyan ng gamot. Alam kong bawal, pero hindi po ako makapagpikit mata sa kalagayan niya. Nang malaman ng doktor, sinermonan po ako at tinanggal." Saglit na natahimik si Aling Clara, tapos ay huminga ng malalim. "Anak, alam kong ginawa mo lang kung ano ang sa tingin mo'y tama. Pero hindi natatapos dito ang lahat. Makakahanap ka ulit ng trabaho, tandaan mo yan." Ang mga salitang iyon ang naging pampalakas ng loob ni Liana sa mga susunod na araw. Ginugol niya ang umaga at gabi sa paghahanap ng trabaho. Pumunta siya sa iba't ibang ospital, nag-submit ng resume, nag-email, at naghintay ng tawag. Ngunit sa bawat interview, parating bumabalik ang tanong na nagiging sanhi ng panghinaan niya ng loob. "Bakit ka tinanggal sa San Pedro Medical Center?" "Sa totoo lang, hindi ko po intensyon na lumabag sa patakaran," maingat niyang sagot sa isang interviewer. "Ginawa ko lang po iyon dahil sa kalagayan ng pasyente. Pero natutunan ko na po ang leksyon ko." Ngunit sa kabila ng maayos niyang paliwanag, hindi niya makuha ang trabaho. Paulit-ulit siyang tinanggihan, at bawat pagtanggi ay parang muling sampal sa kanyang mga pangarap. Sa bawat pag-uwi niya ng bahay, pinipilit niyang magpakatatag. Naaalala niya ang mga salita ng kanyang lola. "Makakahanap ka ulit ng trabaho, tandaan mo yan." Ito ang lagi niyang pinanghahawakan. Lumipas ang ilang linggo, at tila nawawalan na siya ng pag-asa. Isang gabi, habang nakahiga sa kanilang maliit na kwarto, tumunog ang kanyang cellphone. Tumawag ang dati niyang kaklase at matalik na kaibigan na si Marie. "Liana, balita ko tinanggal ka sa San Pedro. Totoo ba?" tanong ni Marie, may halong lungkot at pagkabahala sa boses. "Oo, Marie," sagot niya ng may bahagyang hikbi. "Ang hirap maghanap ng bagong trabaho. Lahat na lang ng ospital ayaw akong tanggapin." "Alam mo, Liana, may alam akong maliit na klinika dito sa atin," ani Marie. "Hindi kasing ganda ng San Pedro, pero alam kong kailangan nila ng dagdag na staff. Pansamantala lang, habang naghahanap ka ng mas mainam na trabaho." Saglit na nag-isip si Liana. Hindi ito ang dati niyang pinapangarap na lugar ng trabaho, pero mas mabuti nang may ginagawa kaysa maghintay na lamang. "Sige Marie, subukan ko. Salamat." Kinabukasan, nagpunta siya sa klinika. Maliit lamang ito kumpara sa San Pedro, at ang mga kagamitan ay hindi kasing makabago. Ngunit sa pagpasok pa lang niya, ramdam na niya ang mainit na pagtanggap ng staff. Hindi siya tinanong tungkol sa kanyang nakaraan. Sa halip, mas interesado silang malaman kung paano siya makakatulong. "Ang mga pasyente namin dito ay karamihan mga taga-komunidad na walang kakayahang magpa-ospital," paliwanag ng head nurse na si Ate Emma. "Simple lang ang trabaho rito,
pero malaking bagay para sa mga tao. Sa bawat araw na lumipas, naramdaman ni Liana ang pagbabalik ng sigla niya sa trabaho. Hindi kasing laki ng ospital ang klinika, ngunit dito niya muling nahanap ang kahalagahan ng kanyang ginagawa. Nakakakita siya ng ngiti sa mukha ng mga pasyente kahit sa simpleng gamutan lang. Ramdam niya ang pasasalamat ng bawat isa. "Salamat sa iyo, Nurse Liana," sabi ng isang pasyenteng nanay na dala ang kanyang batang may sipon. "Kung wala kayo, ewan ko kung paano na kami." Isang araw, habang abala siya sa pagbibigay ng gamot sa isang pasyente, nakatanggap siya ng tawag mula kay Marie. "Liana, may narinig akong balita," sabi ni Marie, may halong misteryo sa boses. "Tungkol sa pasyenteng tinulungan mo dati sa San Pedro." Napahinto si Liana. "Ano iyon, Marie?" "Hindi ko masabi sa telepono. Magkita tayo mamaya." Sa puntong iyon, hindi niya alam na ang balitang iyon ay magdadala ng isang malaking pagbabago sa kanyang buhay. Sa isang tahimik na hapon sa ospital, habang ang ibang mga nurse ay abala sa kani-kanilang mga tungkulin, nakaupo si Mang Eduardo sa gilid ng kanyang kama. Sa kanyang payat na katawan at kupas na damit, walang makakahula na mayroon siyang kaugnayan sa isang makapangyarihang tao. Tahimik siyang nakikinig sa kanyang anak na si Lucas, na nasa kabilang linya ng telepono. Hindi intensyon ni Mang Eduardo na ipagmalaki ang kanyang koneksyon. Sa halip, pinili niyang itago ang yaman at kapangyarihan ng kanyang pamilya upang makita kung sino talaga ang may malasakit sa kanya bilang isang tao, hindi bilang isang impluwensyang pangalan. "Anak, hindi ko kailangan ng anumang espesyal na atensyon dito," wika ni Mang Eduardo habang marahang humihigop ng tubig. "Ayos lang ako. May isang nurse dito na tinulungan ako. Hindi ko nga alam ang pangalan niya, pero siya lang ang may malasakit." Mula sa likod ng kortina, narinig ng isang batang nurse ang pag-uusap ng mag-ama. Napahinto siya, tila nabalot ng pagtataka sa narinig. Agad siyang bumalik sa nurse station at ibinulong ito sa kasamahan niya. "Narinig mo ba yung matandang nasa room 203? Tanong ng batang nurse sa mababang boses. Parang mayaman daw yung anak niya, pero hindi niya sinasabi. Gusto raw niyang makita kung sino talaga ang may malasakit. Napataas ang kilay ng kausap niyang nurse. Kung totoo man yan, kawawa naman yung tinanggal na nurse. Ano kayang gagawin ng anak niya kung malaman niya? Samantala, si Lucas Montenegro, ang anak ni Mang Eduardo, ay tahimik na nag-iimbestiga tungkol sa nangyari. Hindi siya makapaniwala na may isang taong tumulong sa kanyang ama nang walang hinihinging kapalit. Nais niyang makilala kung sino ang taong ito. Kinuha niya ang pangalan ni Liana mula sa isang lumang reseta na nahanap niya sa mga gamit ng kanyang ama. Nakasaad doon ang pirma ng nurse na nagbigay ng gamot at simula noon, sinimulan niyang magtanong-tanong sa ospital tungkol kay Liana. "Alam niyo ba kung nasaan na ang nurse na ito?" Tanong ni Lucas sa isang staff ng ospital habang pinipigilan ang pagkairita. "Wala na po siya rito, sir," sagot ng staff. "Tinanggal na po siya ng isa sa mga doktor namin." "Tinanggal?" Bahagyang napataas ang boses ni Lucas. "At bakit naman siya tinanggal? Dahil tumulong siya sa isang pasyente?" Ang simpleng tanong na ito ay nag-iwan ng mabigat na hangin sa paligid. Walang makapagbigay ng matinong sagot. Sa puntong iyon, si Lucas ay nagpasya ng alamin ang buong kwento. Ang lahat ng impormasyon tungkol sa nangyari ay nakuha niya sa pamamagitan ng tahimik na investigasyon at tanong-tanong. Habang tumatagal, mas lalong lumilinaw sa kanya na ang nurse na iyon, si Liana, ay tinanggal dahil lamang sa pagmamalasakit sa kanyang ama. Habang abala si Lucas sa kanyang pag-iimbestiga, si Dr. Salcedo naman ay patuloy na iniisip na tama ang kanyang desisyon. Madalas niyang sinasabi sa kanyang mga kapwa-doktor, "Hindi natin maaaring hayaan ang mga tao rito na magpatakbo ng ospital na parang charity. Kung gusto nilang mamigay, maghanap sila ng ibang lugar. Ang trabaho natin ay sundin ang patakaran." Nakataas noon niyang ipinagmamalaki ang kanyang prinsipyo. Iniisip na napapanatili niya ang integridad ng kanilang sistema. Ngunit sa bawat pagmamalaki ni Dr. Salcedo, unti-unti namang lumalapit ang oras ng kanyang kahihiyan. Sa mga tahimik na kilos ni Lucas, nabubuo ang isang plano.
Isang hakbang na hindi inaasahan ni Dr. Salcedo. Habang patuloy na pinag-aaralan ni Lucas ang mga pangyayari, hindi niya maiwasang magalit. Para sa kanya, walang puwang ang ganitong klase ng pagtrato sa isang taong nagtangka lamang na tumulong. Isang umaga, habang si Dr. Salcedo ay nagpapalipas ng oras sa kanyang opisina, natanggap niya ang isang formal na liham mula sa isang legal na kinatawan. Nakasaad doon ang isang mahabang listahan ng reklamo mula sa isang partikular na pamilya na nagsasabing siya ay may responsibilidad sa maling pagtrato sa kanilang ama. Napatingin si Dr. Salcedo sa papel, tila hindi makapaniwala. Ano to? Walang basehan to. Asik niya sa sarili habang mariing itiniklop ang papel. Pero sa kabila ng kanyang pagdepensa sa sarili, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Napagtanto niya na ang kanyang pagiging mapagmataas ay nagdala ng atensyon na hindi niya inasahan. Ang balita tungkol sa insidenteng ito ay kumalat sa iba't ibang department ng ospital. Isang beses, habang nasa cafeteria siya, narinig niya ang dalawang nurse na nag-uusap. Alam mo ba, may anak daw yung matandang pasyente dati. Napakayaman pala. Ani ng isa. Talaga? Paano kung malaman niya yung ginawa ni Dr. Salcedo kay Nurse Liana? Sagot ng isa pa, habang tahimik na tumingin kay Dr. Salcedo na hindi kalayuan sa kanila. Nabaling ang pansin ni Dr. Salcedo sa usapan. Parang may matinding presyo na bumagsak sa kanya. Hindi niya maamin sa sarili, pero alam niyang nagiging usap-usapan na ang kanyang desisyon. Para sa kanya, hindi niya kailanman inisip na ang kanyang paninindigan ay maaaring bumaliktad sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam niya ay mas lalong lumiliit ang mundo. Sa halip na magmukhang matatag, unti-unti siyang nagmumukhang isang mapagmataas na pinuno na hindi marunong tumingin sa tunay na kabutihan. Umaga iyon sa San Pedro Medical Center at karaniwan ang kaguluhan sa hallway. Ang mga pasyente ay abala sa kani-kanilang appointment, ang mga nurse ay nagmamadali, at ang mga doktor ay pabalik-balik sa kanilang mga rounds. Ngunit isang hindi pangkaraniwang eksena ang naganap nang biglang bumukas ang pintuan ng lobby at isang pamilyar ngunit bihirang makita na figura ang pumasok. Si Lucas Montenegro, isa sa pinakamayamang negosyante sa bansa. Naglakad siya ng diretso sa information desk, kasunod ang dalawang bodyguard. Ang mga staff na nakakita sa kanya ay tila napako sa kinatatayuan. Totoo ba? Si Lucas Montenegro iyon, hindi ba? Bulong ng isang receptionist. Oo nga, pero anong ginagawa niya dito? Sagot ng isa pa. Ang pangalan ni Lucas ay kilalang kilala. Isang bilyonaryo, may-ari ng maraming kumpanya, at kilala sa kanyang philanthropic works. Diretso si Lucas sa elevator. Halos hindi pinapansin ang mga taong nakatingin sa kanya. Nang makarating siya sa floor kung saan naroon si Mang Eduardo, hinanap niya agad ang kwarto ng kanyang ama. Nakita niya itong nakaupo sa kama. Mukhang mas maayos na kaysa sa dati, ngunit halatang pagod. Pa, wika ni Lucas, habang yumuko upang halikan ang pisngi ng kanyang ama. Kumusta ka na? Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin ang tungkol dito? Ayos lang ako, anak. Mahina ngunit maaliwalas ang ngiti ni Mang Eduardo. May nurse na tumulong sa akin. Napakabait niya. Siya ang nagbigay ng gamot noong wala akong dalang pera. Ang mga salitang ito ay tila biglang nagpaliyab sa galit ni Lucas. Ano ang pangalan ng nurse na iyon? Tanong niya ng mariin habang ang kanyang mga matay nagdilim. Siya ba ang nandito pa rin? Wala na siya, anak, sagot ni Mang Eduardo. Tinanggal siya dahil lang sa pagtulong sa akin. Hindi makapaniwala si Lucas. Tinanggal? Sino ang nagtanggal sa kanya? Isang doktor dito. Hindi ko na tinanong ang pangalan niya. Agad na nagpatulong si Lucas sa mga staff upang alamin kung sino ang doktor na responsable sa insidente. Ang kanyang matalas na boses ay narinig sa hallway. Nasaan ang doktor na nagtanggal sa nurse na tumulong sa tatay ko? Gusto ko siyang makausap ngayon din. Halos magkasabay ang kaba at tensyon sa ospital habang kumakalat ang balita. Nang marinig ito ni Dr. Salcedo, bahagya siyang napatigil sa ginagawa niya. Ang kanyang maangas na postura ay unti-unting napalitan ng kaba. Alam niyang malaki ang posibleng epekto nito.
Hindi siya handang harapin ang isang bilyonaryo na kilalang protektahan ang pamilya nito nang walang kapantay. Habang papalapit si Lucas sa opisina ni Dr. Salcedo, parang bumagal ang oras para sa lahat ng naroon. Lahat ng staff ay nakatingin, tahimik na nagmamasid kung paano haharapin ni Dr. Salcedo ang galit ng negosyante. Pagpasok ni Lucas sa opisina, halos magkaabot ang kanilang tingin. Hindi pa man nakapagsasalita si Dr. Salcedo, ay agad na binasag ni Lucas ang katahimikan. "Kayo ba ang nagtanggal sa nurse na tumulong sa tatay ko?" Tanong niya ng diretso. "Mr. Montenegro, may mga patakaran ang ospital na kailangang sundin," sagot ni Dr. Salcedo. Sinusubukang panatilihin ang kalma sa kanyang boses. Hindi maaaring magbigay ang mga staff ng libreng gamot ng walang pahintulot. Iyon na ba iyon? Dahil lang sa patakaran, tinanggal niyo ang taong tumulong sa tatay ko? Ano ba talaga ang trabaho niyo rito? Ang magpagaling o ang magbenta ng gamot? Halata sa boses ni Lucas ang kanyang galit. "Mr. Montenegro, hindi ganun kasimple ang sitwasyon. Hindi kasimple? Tinanggal niyo ang taong gumampan sa dapat niyong ginagampanan bilang mga doktor at manggagamot. Ganoon ba ang sistema niyo dito?" Hindi na mapigil ni Lucas ang kanyang emosyon. Alam niyo ba kung sino ang tinulungan niya? Ang tatay ko. At dahil doon, tinanggal niyo siya? "Mr. Montenegro, hindi ko alam." "Pues, ngayon alam niyo na. At narito ako para sabihing tapos na ang suporta ng kumpanya ko sa ospital na ito. Bawiin niyo ang tulong na hindi niyo naman kayang tapatan ng malasakit." Ang mga salitang iyon ay tila kidlat na tumama kay Dr. Salcedo. Napaluhod siya sa gulat, tila nawalan ng lakas sa bigat ng sitwasyon. Alam niyang ang pagkawala ng suporta ni Lucas ay malaking kawalan para sa ospital. At higit sa lahat, nasira ang kanyang reputasyon bilang isang doktor na may mataas na prinsipyo. Paglabas ni Lucas ng opisina, naiwang tahimik si Dr. Salcedo. Alam niyang wala na siyang magagawa upang maibalik ang dating tiwala at respeto ng mga tao sa ospital. Ang kanyang pagiging arogante ay nauwi sa isang kahihiyan na hindi niya inaasahan. Sa kabila ng lahat ng kanyang pagpapakita ng lakas at kapangyarihan, sa isang iglap ay nawala ang lahat. Ang epekto ng ginawa ni Lucas Montenegro ay mabilis na naramdaman sa buong ospital. Kinabukasan, ang hospital board ay nagdaos ng emergency meeting upang talakayin ang sitwasyon. Hindi lamang ito tungkol sa isang simpleng reklamo, ito ay isang krisis na maaaring makasira sa kanilang reputasyon. Ang desisyon ni Lucas na bawiin ang lahat ng kanyang donasyon ay nagdulot ng matinding alalahanin sa mga miyembro ng board. Dahil dito, napilitan silang muling pag-isipan ang kanilang naging desisyon tungkol kay Liana. Kung totoo nga ang sinasabi ni Mr. Montenegro, mukhang nagkaroon tayo ng malaking pagkukulang dito, sabi ni Chairman Santos, habang inikot ang kanyang tingin sa mga kapwa-miyembro ng board. Ang pagtanggal kay Nurse Vasquez ay mukhang naging isang pagkakamali. Kailangang maayos ito bago pa lumala ang ating problema. "Paano kung ibalik natin siya sa trabaho?" tanong ng isa pang board member. "At baka pwede rin natin siyang bigyan ng mas mataas na posisyon. Baka sakaling makita ni Mr. Montenegro na sinisikap nating itama ang sitwasyon." Nagkasundo ang board sa ideya. Kinabukasan, tinawagan nila si Liana. Hindi maipaliwanag ni Liana ang nararamdaman nang makatanggap siya ng tawag mula sa ospital. "Nurse Vasquez, gusto naming ipaalam na tinatanggap ka na naming muli," sabi ng HR representative. "At hindi lang iyan, bibigyan ka namin ng posisyon bilang head nurse ng bagong proyekto ng ospital." "Ho?" sagot ni Liana, halos hindi makapaniwala. "Ang ibig niyo pong sabihin, ibinabalik niyo po ako? At head nurse na rin po ako?" "Oo, Nurse Vasquez. Isang proyekto para sa community outreach ang itatalaga sa'yo. Ikaw ang mamamahala." Natigilan si Liana. Ang dating malungkot na mga araw ay biglang napalitan ng panibagong pag-asa. Hindi niya akalaing ang kanyang simpleng kabutihan, ang pagbigay ng libreng gamot, ay magdadala sa kanya ng ganitong gantimpala. Sa wakas, muli siyang nakabalik sa ospital na labis niyang minahal. Ngunit sa pagkakataong ito, may mas mataas siyang responsibilidad,
at mas malaking oportunidad na makatulong. Pagpasok ni Liana sa ospital bilang head nurse ng bagong proyekto, bumungad sa kanya ang mga kasamahang nurse na masaya sa kanyang pagbabalik. "Welcome back, Head Nurse Liana," bati ng isa. "Kami ang bahala sa'yo. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo." Hindi niya maiwasang mapangiti. "Salamat sa inyo. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng ganitong pagkakataon. Pero ipapangako ko, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para sa proyekto natin." Samantala, si Dr. Salcedo ay tila nag-iisa na lang sa ospital. Matapos ang insidente, marami ang nagtanong tungkol sa kanyang desisyon at kung bakit ganoon ang kanyang naging reaksyon. Ang dati niyang mga kasamahan, na dati sunod-sunuran sa kanya, ay unti-unting nagdistansya. Alam mo, parang hindi na maaasahan si Dr. Salcedo sa mga ganyang sitwasyon. Bulong ng isang doktor sa kanyang kasamahan. Parang masyado siyang nakatutok sa patakaran kaysa sa tunay na pangangailangan ng pasyente. Maging ang mga nurse, na dati tahimik lang na sumusunod sa kanya, ay nagkaroon ng lakas ng loob na questionin ang kanyang pagiging leader. "Hindi naman masama ang sumunod sa patakaran," sabi ng isang senior nurse sa isang meeting. "Pero kung minsan, kailangan din nating tingnan ang tunay na kalagayan ng pasyente. Kung ang malasakit ay palaging isasakripisyo para sa regulasyon, anong klaseng healthcare provider tayo?" Ang mga pahayag na ito ay umabot kay Dr. Salcedo at unti-unting naramdaman niya ang epekto. Wala na ang dating respeto ng kanyang mga kasamahan. Sa bawat hakbang niya sa ospital, naramdaman niya ang malamig na mga titig at tahimik na usapan. Ang kanyang dating reputasyon bilang isa sa pinakamahusay na surgeon ay tila nabalot ng isang ulap ng duda. Nagtataka siya kung paano ito nangyari. "Hindi ba't ginawa ko lang ang tama?" tanong niya sa sarili habang nakaupo sa kanyang opisina. "Sinunod ko lang naman ang patakaran. Bakit ganito ang nangyayari ngayon?" Ngunit kahit anong paliwanag niya sa sarili, hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng kahihiyan. Alam niyang ang mga pangyayari ay nag-iwan ng mantsa sa kanyang pangalan. Hindi na siya tinitingala tulad ng dati. At habang si Liana ay tinatanggap ng may masiglang pagbati sa ospital, si Dr. Salcedo ay naroon, tahimik, at tila isang multong nagmumuni-muni sa kanyang nagawa. Sa kabila ng lahat, si Liana ay nanatiling mapagpakumbaba. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob kay Dr. Salcedo. Sa halip, nag-focus siya sa kanyang bagong tungkulin. Ang proyekto niya para sa community outreach ay naging matagumpay. Maraming tao ang natulungan at unti-unting naibalik ang tiwala sa ospital dahil sa mga positibong resulta ng proyekto. Habang masaya siyang nag-aayos ng mga papeles para sa susunod na community visit, isang senior nurse ang lumapit sa kanya. "Alam mo, Liana, tama ka pala nung una. Minsan, hindi lang talaga patakaran ang dapat isaalang-alang. Salamat sa ipinakita mong malasakit. Naging inspirasyon ka sa amin." Ngumiti si Liana at sumagot, "Maraming salamat. Pero lahat ng ito ay para sa mga pasyente. Ang kanila namang kalusugan ang pinakamahalaga." Ang kanyang kababaang loob at dedikasyon ay lalo pang nagpalalim sa respeto ng kanyang mga kasamahan sa kanya. Sa halip na magalit sa nangyari, ginamit niya ito bilang isang oportunidad upang mas makapaglingkod sa kapwa. Sa gitna ng mga papuri at tagumpay ni Liana bilang head nurse sa bagong proyekto ng ospital, isang araw ay biglang nagpakita si Lucas Montenegro. Dumalaw siya sa community outreach event na pinamumunuan ni Liana, tahimik na nagmasid habang ang mga tao ay nagtutulungan. Nakita niya kung paano ang bawat kilos ni Liana, mula sa pag-asikaso sa mga pasyente hanggang sa pakikipag-usap sa kanyang team, ay puno ng sinseridad at dedikasyon. Hindi siya makapaniwala na ang simpleng kabutihan ng nurse na ito sa kanyang ama ay nagdulot ng ganitong kalaking epekto. Pagkatapos ng programa, nilapitan niya si Liana. Nakangiti ito, ngunit halatang nag-aalangan. "Good afternoon, Miss Vasquez," bati ni Lucas. Inaabot ang kamay upang makipagkamay. "Good afternoon po, Mr. Montenegro," sagot ni Liana, bahagyang yumuko bilang tanda ng respeto. "Masaya po akong makita kayong dumalaw dito. Masaya rin akong makita kung paano ka magtrabaho," ani Lucas.
Kahanga-hanga ang dedikasyon mo sa ginagawa mo. Alam kong masaya ka sa proyekto ng ospital, pero nais kong tanungin kung naisipan mo bang palawakin pa ang maitutulong mo. Nagulat si Liana. Palawakin pa po, sir? Oo, seryosong sagot ni Lucas. Alam mo bang may foundation ako na may layuning tumulong sa mga kapuspalad? Maraming aspeto ang programa, healthcare, edukasyon, at livelihood. Pero palaging may puwang para sa higit pang eksperto. Iniisip ko, baka gusto mong pamunuan ang healthcare division ng foundation ko. Makikita mo rito ang malawakang epekto ng iyong gawain. Hindi ka agad nakasagot si Liana. Napatingin siya sa paligid, sa mga pasyente, sa kanyang team, sa mga doktor. Hindi niya inakala na ang isang bilyonaryo tulad ni Lucas ay mag-aalok sa kanya ng ganoon kalaking oportunidad. Ngunit kasabay nito, naramdaman din niya ang bigat ng responsibilidad. Ang proyekto niya ngayon ay nakasanayan na niya. Alam niya kung paano ito pamahalaan at kung sino ang mga taong kasama niya. Ngunit ang alok ni Lucas, isang bagong mundo iyon, isang mas malaking hamon. Salamat po sa tiwala, sir. Wika ni Liana, sinubukang magpaliwanag. Pero, hindi po ako sigurado kung kaya ko ang ganoon kalaking responsibilidad. Liana, sagot ni Lucas, pinanatili ang magaan na tono ng boses. Kung nagawa mo ang lahat ng ito ngayon, naniniwala akong kaya mong pangunahan ang isang mas malawak na programa. Isa ka sa mga taong tumutulong hindi lang dahil kailangan, kundi dahil gusto mong makatulong. Hindi mo alam kung gaano kahalaga iyon. Iisipin ko po, sagot ni Liana. Ito po kasi ay isang malaking desisyon. Lucas nodded. Hindi kita mamadaliin. Alam kong mahalaga sa iyo ang tamang pagdedesisyon. Ngunit alalahanin mong nandito ang foundation ko kung sakaling handa ka na. Pag-uwi ni Liana ng gabing iyon, hindi niya mapigilang mag-isip. Laging bumabalik sa kanyang isip ang sinabi ni Lucas. Kung nagawa mo ang lahat ng ito ngayon, naniniwala akong kaya mong pangunahan ang isang mas malawak na programa. Totoo naman, sa kabila ng kanyang kaba, ramdam niya ang excitement sa posibilidad na makapagbigay ng mas malawakang tulong. Bukod pa rito, pakiramdam niya ito ang tamang pagkakataon upang masubukan ang kanyang kakayahan. Makaraan ang ilang linggo, tumawag siya kay Lucas upang ipahayag ang kanyang pasya. Mr. Montenegro, sabi ni Liana, medyo kinakabahan ngunit puno ng determinasyon. Tatanggapin ko po ang inyong alok. Halos marinig ni Liana ang ngiti ni Lucas sa kabilang linya. Napakagandang balita, Miss Vasquez. Hindi ka magsisisi. Bibigyan kita ng lahat ng suporta upang magawa mo ng maayos ang bagong tungkulin mo. Ang kanyang unang araw sa foundation ay hindi madali. Binati siya ng mga bagong muka at bagong sistema. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, inisip niya na pagkakataon itong matuto at mas tumibay. Sa bawat linggo, natutuklasan niya ang mas malalaking pangangailangan ng mga tao, mula sa malalayong barangay na walang klinika hanggang sa mga pamilya na hindi kayang magpagamot. Makalipas ang ilang buwan, tumibay ang kanyang kumpiyansa. Natutunan niyang magpatakbo ng isang national program na hindi lamang tungkol sa pagtugon sa sakit, kundi pati sa pagbibigay ng kaalaman, sa kalusugan, at pagsasanay sa mga komunidad. Sa tulong ng foundation, marami siyang naabot na hindi niya akalaing posibleng tulungan. Ang kanyang simpleng paniniwala na ang healthcare ay dapat abot kamay ng lahat ay naging realidad. Isang araw, habang binibisita niya ang isa sa mga klinik na itinayo ng foundation sa isang probinsya, lumapit ang isang ginang na may dalang bata. Ma'am Liana, salamat po sa ginawa ninyo, sabi ng ginang, halos maiyak sa tuwa. Kung hindi dahil sa tulong ninyo, hindi po namin alam kung paano na ang kalusugan ng anak ko. Ngumiti si Liana. Ginawa lang po namin ang dapat naming gawin. Basta't alam niyo po, nandito kami para tumulong. Sa bawat ngiti at pasasalamat na natatanggap niya, lalong lumalalim ang kanyang pananaw kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagtulong. Hindi lamang ito tungkol sa pagbibigay ng gamot o serbisyong medikal.
Ang tunay na pagtulong, natutunan niya, ay ang pagbibigay ng pag-asa sa mga tao. Ang iparamdam sa kanila na mayroong mga taong handang dumamay, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Hindi niya inakala na ang isang simpleng kabutihan niya noon ay magbubunga ng isang napakalaking oportunidad. Mula sa pagiging isang ordinaryong nurse, naging tagapanguna siya ng isang programang nakapagpabago ng buhay ng libu-libong tao. At sa bawat tagumpay, inaalala pa rin niya ang pinagmulan ng lahat, ang kanyang malasakit kay Mang Eduardo, at ang determinasyong sundan ang tawag ng kanyang puso. Ang pagbagsak ni Dr. Salcedo ay mabilis at malupit. Matapos ang eskandalong nag-ugat sa kanyang desisyon laban kay Liana, ang ospital ay napilitang magsagawa ng internal na investigasyon. Sa ilalim ng matinding pressure mula sa board at mga donasyon na nawalan dahil sa galit ni Lucas Montenegro, napilitan silang suspendihin si Dr. Salcedo. Ang kanilang dating tinitingalang surgeon, na minsang pinupuri sa bawat komperensya at may mahahabang pila ng pasyente, ngayon ay biglang wala ng mga appointment. Ang mga dating katrabaho niya, na palaging lumalapit para sa opinyon, ngayoy iniwasan na siyang kausapin. Sa kanyang opisina, madalas mag-isa si Dr. Salcedo, nakatulala sa mga dating larawan ng kanyang mga operasyon. Sa bawat larawan, naalala niya kung paano niya itinuring na negosyo ang bawat pasyente. Isang pangalan sa roster, isang kaso na kailangang matapos, at isang bayad na kailangang maipasok sa ospital. Ngunit sa ngayon, wala na siyang maipagmalaki. Paano nangyari ito? Madalas niyang itanong sa sarili habang iniikot ang hawak na ballpen. Ginawa ko lang naman ang trabaho ko. Sinunod ko lang ang mga patakaran. Ngunit sa paglipas ng mga linggo, unti-unti siyang nakarinig ng mga bulong-bulungan mula sa mga nurse at doktor. Si Dr. Salcedo? Nakakaawa naman siya pero sa totoo lang, parang hindi na siya dapat bumalik. Hindi siya marunong makinig sa tunay na pangangailangan ng mga pasyente. Mga salitang tulad nito ay unti-unting bumabaon sa kanyang isipan. Isang araw, tumawag siya sa kanyang mentor, si Dr. Enrique, na dati niyang ginagalang at pinagmamasdan noong baguhan pa lamang siya sa medisina. Dr. Enrique, mahina niyang sabi sa telepono, paano mo na itawid ang mga panahong alam mong parang wala nang naniniwala sa'yo? Saglit na natahimik ang kabilang linya bago sumagot ang matanda. Raymond, ang pagiging doktor ay hindi nasusukat sa dami ng operasyong nagawa mo o sa dami ng perang na ipasok mo sa ospital. Nasa puso ito, kung paano mo nararamdaman ang paghihirap ng mga pasyente mo. Huli mo na bang naintindihan ito? Hindi makasagot si Dr. Salcedo. Napagtanto niya na matagal na niyang nakalimutan ang layunin ng kanyang propesyon. Napalitan ito ng pagkasidhi sa pera, sa reputasyon, at sa patakaran. Mga bagay na akala niya ay magdadala sa kanya ng kaligayahan at respeto. Ngunit ngayon, malinaw na wala pala siyang naiwang totoong malasakit. Matapos ang ilang linggong pag-iisa, nagdesisyon siyang humingi ng tawad kay Liana. Alam niyang hindi magiging madali ito. Nang makakuha siya ng pagkakataong makipagkita sa kanya sa isang community event, naglakad siya papalapit habang ang kanyang puso'y punong-puno ng kaba. Nakita niya si Liana na masaya at abala sa pag-aasikaso ng mga pasyente. Naghintay siya ng tamang pagkakataon at nang mapansin siyang papalapit, bahagya itong tumigil sa ginagawa at tumingin sa kanya. Dr. Salcedo, bati ni Liana, malamig ngunit magalang. Ano pong maitutulong ko sa inyo? Liana, nagsimula siyang magsalita, ngunit natagalan siyang makahanap ng tamang mga salita. Gusto ko sanang mag-sorry. Alam kong mali ang ginawa ko noon. Hindi ko nakita ang halaga ng ginagawa mo para sa mga pasyente. Sana'y patawarin mo ako. Saglit na tumahimik si Liana. Bagamat hindi pa siya lubusang nakalimot sa sakit na dinulot ng doktor, naisip niya rin ang mga pagbabagong naganap mula noon. Salamat sa pagsasabi niyan, Doc. Pero alam niyo, ang tiwala ay hindi basta-basta na ibabalik. Kailangan niyong patunayan ang sinasabi niyo, hindi lamang sa salita. Tumango si Dr. Salcedo. Naiintindihan ko. Handa akong magbago at gawin ang tama. Matapos ang pag-uusap na iyon,
Malinaw kay Dr. Salcedo na ang pagbawi ng tiwala ni Liana ay isang mahabang proseso. Ngunit hindi siya sumuko. Napilitan siyang mag-resign mula sa San Pedro Medical Center, hindi lamang dahil sa mga eskandalo, kundi dahil naramdaman niyang kailangan niya ng bagong simula. Humiling siya ng trabaho sa isang maliit na ospital sa probinsya, malayo sa dating mga kolega, sa mga mahigpit na patakaran, at sa reputasyong kanyang iniwan. Sa bagong ospital, natutunan niya kung paano muling maging isang simpleng doktor. Wala nang magagarang kagamitan, wala nang grand rounds na pinapanood ng dos-dosenang intern, at wala nang matataas na pasyenteng handang magbayad ng malaki. Ang mga pasyente niya ngayon ay mga magsasaka, mangingisda, at mga batang kalye na nangangailangan ng simpleng lunas. Hindi na mahalaga kung kumita ang ospital. Ang mahalaga ay ang pagbibigay ng maayos na serbisyo sa mga nangangailangan. Isang araw, habang nag-aalaga ng isang batang may lagnat, napansin niyang ngumiti ang magulang ng bata. "Salamat po, Doc. Kung hindi dahil sa inyo, baka hindi na namin alam ang gagawin." Sa mga simpleng salitang iyon, napagtanto ni Dr. Salcedo na sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, tunay siyang nakaramdam ng kasiyahan. Wala itong kinalaman sa pera, sa titulo, o sa patakaran. Sa wakas, natutunan niyang ang malasakit sa kapwa, ang tunay na sukatan ng pagiging doktor. Sa bagong yugto ng kanyang buhay, itinuon ni Liana ang lahat ng kanyang lakas at dedikasyon sa proyektong kanyang pinamunuan. Ito ang programa para sa libreng gamutan ng mahihirap, isang inisyatibang sinuportahan ng ospital at ng mga donor na naakit sa kanyang walang kapantay na malasakit. Ang bawat araw niya ay punong-puno ng makabuluhang gawain, mula sa pagbisita sa mga liblib na komunidad hanggang sa pakikipag-usap sa mga leader ng barangay upang masiguro na lahat ng nangangailangan ay mabibigyan ng tamang serbisyong medikal. "Ma'am Liana," tawag ng isang batang nurse habang abala si Liana sa pag-aasikaso ng mga gamot para sa outreach. "Narito na po yung mga pasyente mula sa sitio malasakit. Nasa labas na po sila." Ngumiti si Liana at tumango. "Sige, papasukin mo na sila, salamat." Isa-isa niyang tinanggap ang mga pasyente. Karamihan sa kanila ay hindi pa nakakita ng doktor o nurse sa buong buhay nila. Ang mga simpleng konsultasyon, tulad ng pagsusuri ng dugo o pagbigay ng bitamina, ay napakahalaga para sa mga taong ito. Sa bawat ngiti ng pasasalamat at bawat salitang, "Salamat po," lalong tumitibay ang paniniwala ni Liana na nasa tamang landas siya. Hindi ito tungkol sa pera o sa titulo. Ito'y tungkol sa pagpapabuti ng buhay ng iba. Ang kanyang proyekto ay hindi nagtagal bago napansin ng mas maraming tao. Dahil sa dami ng natutulungan, may mga artikulo at balita na nagsimulang maglabasan tungkol kay Liana. May isang journalist na nagpunta sa isa sa kanyang mga outreach program para dokumentuhin ang kanyang ginagawa. Sa loob ng ilang araw, naging viral ang kanyang kwento sa social media. Ang simpleng nurse na tumutulong sa libu-libong Pilipino, sabi ng isa sa mga headline, "Nurse Liana Vasquez, inspirasyon ng bagong henerasyon ng mga healthcare workers," dagdag pa ng isa. Hindi nagtagal, maraming estudyante sa nursing at medisina ang nagpadala ng mga mensahe sa kanya. "Ma'am Liana, isa po ako sa mga estudyanteng na-inspire sa inyong kwento. Pangarap ko pong maging isang doktor na tulad ninyo. Hindi lang para magpagaling ng sakit, kundi para tumulong sa mga nangangailangan. Ma'am, salamat po sa lahat ng ginagawa ninyo. Napakahirap po ng kursong ito, pero dahil sa inyo, nakakita po ako ng dahilan para magpatuloy." Tuwing nababasa ni Liana ang mga mensaheng ito, hindi niya maiwasang mapangiti. "Hindi ko akalaing may ganitong epekto ang simpleng ginagawa natin," sabi niya sa isang kasamahan habang magkasamang nagre-repack ng mga medical supplies. "Liana, hindi lang ito simpleng ginagawa," sagot ng kasamahan niya. "Ikaw ang dahilan kung bakit maraming tao ang muling naniniwala sa kabutihan ng healthcare. Malaki ang naiambag mo sa buhay nila." Habang mas marami ang nakakakilala sa kanya, mas lalo siyang naging inspirasyon sa iba pang medical professionals. Maraming doktor ang nag-volunteer sa kanyang proyekto,
At ang mga dati tahimik na nurse ay unti-unting nagiging mas malapit sa mga pasyente. Isang beses, lumapit sa kanya ang isa sa mga bagong volunteer doctor na si Dr. Gomez. "Liana, gusto ko lang pong sabihin na sa tagal ko nang nagtatrabaho sa ospital, ngayon ko lang naramdaman ang ganitong klaseng fulfillment," sabi ni Dr. Gomez. "Maraming salamat sa pagbibigay ng ganitong oportunidad sa amin." Hindi maitatanggi ni Liana na ang kanyang trabaho ay naging sentro ng kanyang kaligayahan. Kahit pagod at madalas kulang sa tulog, nararamdaman niyang buo ang kanyang pagkatao sa tuwing may natutulungan siyang nangangailangan. Sa kabila ng kasikatan at pasasalamat ng maraming tao, nanatili siyang mapagkumbaba. Lagi niyang sinasabi sa kanyang sarili, "Hindi ako ang bida rito. Ang mga pasyente ang tunay na dahilan kung bakit ko ginagawa ito." Sa paglipas ng panahon, mas lalong lumawak ang kanyang pananaw sa kung paano makatulong sa lipunan. Hindi lamang simpleng pagbibigay ng gamot o pag-oorganisa ng outreach ang kanyang ginagawa. Sinimulan niya rin ang mga programa para sanayin ang mga lokal na healthcare workers sa mga malalayong lugar. Ang mga ito'y nagbigay ng mas pangmatagalang solusyon sa mga komunidad na dati walang access sa mga serbisyong medikal. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Liana, natutunan niya na ang kabutihan ay hindi kailanman nasasayang. Ang maliit na akto ng malasakit na ginawa niya para kay Mang Eduardo noong araw na iyon ay nagbunga ng isang malawakang pagbabago. Hindi lang ito nagtapos sa pagtulong sa isang tao, ito'y naging tulay para maabot ang libu-libong iba pa. Tuwing iniisip niya ang kanyang naging paglalakbay, naaalala niya ang mga sandaling iyon kung saan kinailangan niyang pumili. Susuko ba siya o itutuloy ang landas na pinaniniwalaan niyang tama? At sa tuwing iniisip niya ito, natutuklasan niya ang simpleng katotohanan. Ang bawat mabuting ginawa ay may nakalaang gantimpala, hindi man agad-agad, ngunit palaging nasa tamang panahon.